Hello po. Ma'am, hindi po ba bag niyo po ito? Naiwan niyo po kasi sa bus kanina. Oo, yan pala yung naiwan ko kanina. Sabi ko na nga, be. Halika muna dito. Pumasok ka muna. Baka nagugutom ka. Gusto mo ba ibaghanda kita ng makakain? May mga niluto pa ako dyan. Kakaluto ko lang. Ay, huwag na po kayong mag-abala, ma'am. Okay lang po ako. Hindi naman po ako nagugutom. Alam mo, ang swerte ko. Napakapalad kong tao dahil ikaw ang nakakita ng bag ko na yan. Alam mo, wala talaga akong masasabi sa'yo, kundi ang bait-bait mo. Sa totoo po niyan, ma'am, tinuruan po talaga kasi kami ng mga magulang po namin na kapag hindi po sa amin yung bagay, ibabalik po namin ito sa totoong may-ari. Ang swerte talaga ng mga magulang nyo sa inyo. Ako naman, yung mga anak ko, nasa abroad na sila lahat. Kaya madalas, nalulungkot ako dito. Huwag po kayong mag-aalala, ma'am. Kapag hindi po ako busy, bibisita po ako dito sa inyo. Malapit naman po yung bahay namin dito eh. Talaga ba? Last week, nawala si Agatha. Tapos kahapon si Joyce. Hindi ka ba nagtataka, Karen, kung bakit isa-isa tayong nawawala? Simula nung makilala mo yung Lucy na yan, yung bago mong best friend, siguro na-obsess na talaga sa'yo yung babaeng yan. Ayaw nila siguro may ibang umaligid sa'yo, kaya isa-isa na tayong tinutsugi. Sana ma-realize mo yun, Karen. Oy, bes ha, sumusobra ka na. Pagbibintang na yung ginagawa mo. Nananahimik naman si Ma'am Lucy. Isa pa, ang bait kaya ng taong yun. Kaya hindi niya talaga deserve tong pagbibintang na to. Oh, dito na pala. Bes, ibaba mo na ako dyan. Karen? Kanina pa kita hinihintay. Alam mo, ipinagluto kita ng paborito mong ulam. Kapag ako na ang nawala, yun na yung sign na totoo lahat ng sinasabi ko sa'yo. Alis na ako. Nakakaselos kapag may kaibigan kang iba. Gusto ko ako lang. Hello po, tita? Si Pia ho? Actually, tita, kanina ko pa po siya gustong tawagan. Kaya lang, wala pong sumasagot sa cellphone niya. Ang akala ko ho, nandyan lang po siya sa inyo, busy. Magkasama nga po kami ni Pia, pero nung isang araw pa po, nung nagpahatid po ako sa kanya. Po? Ha? Imposible. Hindi totoo ang CCTV ipinapakita niyo sa akin. Hindi ako naniniwala.
Sir, magpapaliwanag ho ako. Dalawa kayo? Meron po ako nunal sa mukha. Isa sa mga palatandaan. Ako din meron. Lumaki ako sa sitio Rasana kung saan huling nakita ang anak ni Doña Katrina Laude. Napadpad naman po ako sa Maynila dahil po sa mga humupkop po sa akin. Meron ako nitong kwintas na huling nakitang hawak-hawak ito ng anak ni Doña Katrina Laude. Meron din po ako. Kulay brown ang buhok ko, gaya ng buhok ni Doña Katrina Laude. Itim ang buhok ni Mama at hindi brown. Hindi kaya nagpapanggap lamang kayong dalawa? Dahil alam niyo na rin naman na sobrang yaman at makapangyarihan niyang si Doña Katrina Laude. Hindi ko habol ang pera, miss. Naghahanap din kasi ako ng kalinga ng isang ina. Tumatanda na po si Mama at kailangan niya rin po ng magkaalaga po sa kanya. Pupunta ako ngayon doon sa loob at kakausapin ko si Doña Katrina Laude at aalamin ko na rin kung ano ang kanyang suhestyon. Dito lamang kayo at babalikan ko kayo mamaya. Peke ang nunal mo. Hindi peke ang nunal ko. Baka yung sayo ang peke. Siguro, grabe na yung pangangailangan ng pamilya mo na umabot ka sa pagpapanggap bilang ako. Marami kaming kumpanya sa Maynila. Hindi ko habol ang pera. Yun naman pala. So hayaan mo na sa akin to. Ipaubaya mo na to sa akin. Ano? Hoy, kayong mga pigkaon bahugbila, tama na yung pagtatalo nyo. Hoy na kayo at pinapapasok na kayo ni Madam. Madam, nandito na po sila. Mama, kay tagal ko pong hinintay na makita kayo. Mami? Mami, finally nakita ko na kayo. Ladies, magsiuwi na kayo. Nagsasayang lang kayo ng oras. Nanay nga talaga kita. Magkaugali tayo eh. Mami, kaya kong patunayan sa kahit na anong paraan na ako ang anak mo. Donna, pauwiin mo na sila. Aalis lamang ako kung sakaling pumayag po kayong magpa-DNA test po tayo. Handa rin po akong sumailalim ng DNA test para mapatunayan ko po ang sarili ko. Madam and ladies, may resulta na ang DNA. So ang tunay na anak ni Doña Katrina Laude sa inyong dalawa ay si